Walang problema sa Iran kung patagalan ng bakbakan ang usapan. Katunayan, yun sa isang opisyal ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Posible nilang pahabain ang gyera ng ilang buwan o ilang taon pa. Sa isang panayam, sinabi ni IRGC Advisor Brigadier General Mohammad Reza Naqvi na kung mas mahaba ang gyera, mas marami si karanasan na makukuha at mapag-aaralan nila ang kahinaan ng Amerika. Aniya pa, hanggat hindi natatapos ang termino ni United States President Donald Trump, ay handa sila dahil mas marami ang ginagawa nilang missiles sa ngayon kaysa pinakalan nila. Kaya tiyak na hindi sila mauubusan. At kung sakali man, aniya, na wala na silang missiles, doon na sila mas magiging mapanganib at siguradong walang US asset na matitira saan man sa rehiyon. Nitong nagdaang mga linggo, umuugong ang balitang nauubos ng missiles ang Amerika, kaya pilit na pinaiingay ni Trump ang umano'y gugulong na negosasyon o mas tamang sabihin na pinipilit ni Trump ang Iran na makipag-usap na para matapos ang gyera. Ayon sa mga kritiko, malaki na ang nagastos ng US sa ilang buwang gyera sa Iran, kaya ganun na lang ang pagpupursigi ng Trump administration na mapapayag ang US Congress sa hinihingi nilang $1.5 trillion na defense budget. The United States War Department seeks a historic generational investment in our military spending through a new $1.5 trillion budget. We have work to do with our Congress, but make no mistake, we will work as hard as humanly possible to deliver what is truly a necessary historic investment to ensure America remains the dominant military power on planet Earth. At kung si Trump ang tatanungin, gusto niya pa sanang pumasok sa ikatlong termino bilang Pangulo ng Amerika. Pero hindi na ito pinapayagan ng batas. Everybody asked me that question, and you know that the law is very strong on that. I'd love to run, but the law is very strong. I get asked by well, even tonight they're screaming at the event, 2028. No, everybody wants me to do it, but the law is very strong. Sa ngayon, walang pagkilo sa magkabilang panig maliban sa ilang ulat ng engkwentro sa Strait of Hormuz. Kung ano ang kahihinatnan ng kanilang sigalot ay walang makapagsasabi. Maliban na sa kapwa nila inaako na nadaig na nila ang isa't isa. Ayon kay Iranian Foreign Ministry Abbas Araghchi, hindi lang sila kundi marami ang naniniwalang panalo ang Iran, hindi lang sa gyera, kundi sa diplomasya. بعد در دیپلماسی هم ملت ایران نشون داد که از حقوق خودش به خوبی بلده که دفاع بکنه. این رو هم من از مقامات مختلف شنیدم با همین عبارات که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید. Pero si Trump, buo ang paniniwalang ang Amerika ang may kontrol at nagapi na umano nila ang pinakamatagal ng bully sa gitnang silangan na wala aniyang iba kundi ang Iran. Right now we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.